Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bike to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. Sa topic natin yung for today's video, sa sports tayo guys. Alam naman natin na no, naka-Pilipinas tayo by Gilas. Supportahan natin ang Gilas Pilipinas. So, Gilas Pilipinas, hindi nakaangas sa Angola. Yan guys. At talagang matindi ang laban pero hindi rin sila umubra. Yung final score is 70 at saka 80. So 10 points sa Angola ang kanilang lamang. At Chat Reyes, binabatigos, pinaparesign na bilang coach ng Gilas Pilipinas. So yun guys, kung napanood nyo, napakaganda, di ba? Yung unang round pa lang. Yung unang round, lamang kaagad yung first quarter guys, lamang kagad yung Gilas. So ang score dyan is 19-12. Lamang ng 6 ang ating Gilas. So nauna kagad dyan itong sila Kai Soto, di ba? Meron pa nga siyang hook shot, napakaganda, daming pumalakpak at nakadakdak din itong si Junmar Pajardo na lalong nagpainit sa crowd ng Araneta Coliseum. So, nung pangalawang round na guys, pangalawang quarter, lamang na yung Angola 28-26. So, hindi naman masyadong kalayuan yon, tuloy-tuloy pa rin ng laban. So, nung umabot na ng third quarter guys, ayun na, lumalamang na talaga yung Angola. Pero konti lang, 4 lang. So, ang score nun is, sa Gilas 52 at 56 naman, sa Angola. At nung fourth quarter, ito na, dito na talaga nagkaalaman at talagang nagkadikdikan ng mabuti. So dahil dun sa 5 minutes, dun na nagrogi o nawindang ang ating Gilas Pilipinas. Medyo lumalayo na ng konti. Lumulobo na yung score nung time na yon. So, saan nga ba sila nagkamali guys, di ba? Parang sabi nila, babawi tayo pagka nung natalo tayo sa Dominican. Eh, pagdating naman dito sa Angola, yung una, okay, parang laging ganun na nangyari, di ba? Kung maalala yung Dominican, ganyan din, sa una, okay pa, nakakalamang pa tayo ng 2 points, 4 points, 6 na points. Pero, bandang huli, doon tayong nadadali sa fourth quarter. Di ba? Bakit kaya ganun? So, marami nagsasabi, lalo ng mga sports analysts, guys, di ba? Marami ang nagsasabi na kulang sa chemistry. Itong si Jordan Clarkson, maganda yung pinapakita. Talaga namang makita natin na napakaganda yung laro niya. Talagang dedicated siya na manalo. So, ang isang nakikita guys, yung chemistry. Kasi itong si Jordan Clarkson, di ba? Talagang ang laro niyan, NBA, mabilisan, talagang maayos. Pag nagsushoot siya sa loob, o pinapasok niya yung bola, pag hindi niya pinashoot, ipapasa niya kagad. Kaya nagugulat yung ibang ka-teamwork niya. Kaya minsan nabibitawan, no? Kaya basta na lang pinapashoot. Kaya hindi talagang natutuloy. Minsan na mahina, minsan naman malakas. So, kumbaga parang kinakapapa nila. So, sa una, itong ang Angola, talagang nangangapa rin. Hindi nila pa alam kung paano galaw ng Gilas. Pero nang kalauna, naka-adjust sila kagad. Doon din tayo siya natalo sa adjustment. Sila naka-adjust kagad. Nung nakita na nila yung laro ng Gilas, lagi na nilang ginugwardiyan itong si Jordan Clarkson. Nagugrogi na siya. Kaya minsan, hindi niya, pag pinasa niya, wala na, di ba? Hindi na rin nakikita ng ibang Gilas at bigla na lang napupunta sa kanila yung bola. At sinasabi pa nila na talagang natalo tayo guys dahil sa speed o bilis ng Angola. Kasi parang natural sa kanila yung bilis, di ba? Na which is yun ang kulang natin. Yung bilis. Kaya kung makita nyo, di ba? Pagka fast break, takbo ka agad, di ba? So kung napasa dun sa isang team nila, pagbalik naman, pagpasa dun sa iba, free na. Maraming open. Di ba? Maraming open ang nangyayari. Kaya tira ng tira, nasushoot, doon tayo malamang na natalo. Now, which is, alam naman natin, pag international, talagang matindi yung laban. Kailangan ibigay mo yung lakas mo, sabi nga, di ba? Parang
para makasabay ka dito sa mga international player. Kaya nga, marami rin nagsasabi na itong si Abando, pinasok na lang 4 minutes eh. Di ba? Napakakonti yung oras, hindi na naipakita. Siyempre 4 minutes lang eh, yung kanyang galing, di ba? Kaya nga, kagaya nung sa Gilas, ganun pa rin ang nangyayari guys. Yung last 5 minutes, 3 minutes, doon tayo nadadali. Ito pa naman yung pinaka-importante sa laban. Dapat sa mga ganyang oras, mga 5 minutes na lang, 3 minutes, lamang na yung Pilipinas dapat. Di ba? Kasi napakahirap maghabol. Di ba? Mutik pa nga nilang mahabol. Ang problema, 3 minutes na lang. Di ba? From 12 yun, 12 or 13 points yata yun. Naibaba pa nila ng 5 points. Ang problema, kinulang na sa oras. Dahil nga, wala na, pakonti yung oras eh, di ba? So, yun nagiging problema natin. Pagdating ng mga last 5 minutes, umaabanti na yung mga naging kalaban natin, Dominican, ngayon naman yung Angola, at nauubos na yung oras. Sabi, pag ganun, medyo pressure na yun sa sa player, di ba? Parang kinakabahan na rin sila kung baka hindi ma-shoot, sisihin sila. Yung ganun ba, di ba? So, napaka-importante, di ba? So, sana ganun ang i-adjust ngayon sa Italy. So, napag-iiwanan talaga, kaya laging 3 points, di ba? Binakbakan sila, napakalaki ng lamang ng 3 points. Lalo na itong si guys, sino ba to? Ito yung player of the game, si Gerson Goncalves, naka 17 points guys. 6 rebounds, 3 points na sa 8 pinasok kalahati, napashoot, 4 ang na-shoot, 3 points yun. Yun lang, 12 points na, di ba? Napakarami nang hahabulin ng ating Gilas. At itong si Clarkson, maganda rin ang nilaro, 21 points, 3 rebounds, 7 assists. Kaso ang napansin natin, pag napapagod na itong si Jordan Clarkson, nawawala na rin ang ating mga player, di ba? Imbis na lalo sila magka-teamwork, nawawala kasi nga alos ito yung kumakamada. Kung mapansin nyo sa score guys, sa lang ang double digit, lahat mababa. Mas maganda pa nga yung nilaro nila sa Dominican, nakakuha ng 60 points si Junmar Fajardo, meron pa nakakuha ng 13 points si AJ yata yun. So meron pang ganun, pero dito single na lang digit eh. Halos pantay-pantay sila, 8, 7 yung na-score nila. Ang pinakamataas lang itong si Jordan Clarkson. So, ito yung sinasabi ng iba na ito kasi si Jordan Clarkson. Okay naman eh. Kasi parang kulang sila sa hindi nila halos matansya yung laro niya dahil nga napakabilis nito. Dahil nga NBA player na to. Ang sinasuggest ng iba, baka daw pwedeng susunod itong si Justin Brownlee. Na which is matagal na nilang kalaro sa PBA. Kumbaga yung chemistry at kabisado nila itong si Brownlee. Pero siyempre, kailangan kasi pipili lang ng isang player. Hindi pa pwede kasi dalawa. Kaya binitawad si Brownlee na naniguro na dahil nga NBA player na itong si Jordan Clarkson. So, yun ang sinasabi ng iba naman. So, sa ngayon, maraming bumabatikos kay Chat Reyes na sabi nila, mag-resign ka na. Ikaw ang nagiging problema. So, umaanis sa ngayon ng batikos. Napakahirap din ang trabaho nito itong si Chat Reyes dahil nga natalo di ba? Natural, asahan mo na maraming babatikos sa kaya. Kaya sabi niya, sanay na siya sa batikos. Kailangan niya tanggapin ito guys kasi unang-una, pinasok niya yun di ba? National team to. Anytime na mas matatalo tayo, natural may masasabing hindi maganda. Kaya ngayon, umuulan ng batikos sa social media na pinaparesign na rin itong si Chat Reyes. Ang gusto nilang ipalit itong si Tim Cone, di ba? Na alam naman natin, matagal na sa Pilipinas sa magaling na coach. Pero siyempre, nasasabi lang din nila yan dahil natatalo lang tayo. Pero meron pa nang sasuggest na isang sports analyst, itong si Al Mendoza. Sabi niya, dapat mag-experiment itong si Chat Reyes. Dapat ang first 5 mo dyan, sabi niya, itutodo mo na lahat. Dapat, sabi niya, yung ipapasok mo dyan sa first 5, una, ang sentro, si Junmar Fajardo. Pangalawa, pasok mo si Kai Soto. Pangatlo, si Japet Aguilar.
Tapos, ang forward, gagawin mo ng forward itong si Jordan Clarkson. Kasi yan naman ang ano niya sa Utah Jazz eh. Yan ang papel na eh. Tapos itong si AJ Edu. Ano mo na kagad, kumbaga, first five pa lang, first quarter pa lang, ito mo na, di ba? Kumbaga talagang makita mo na yung rotation nila para at least yung kalaban, masindak mo kagad. Dahil ang lalaki nito, di ba? Sila Japet. Di naman papag-iwanan sa height to eh. Sa ngayon kasi sabi nila, yung height talaga ng Gilas Pilipinas ngayon, hindi na nagkakalayo. Kasi ang pinakamalit ngayon, 6'5 eh. Di ba? So meron pa tayo 7'2 si Kai, meron pa tayo 6'11, di ba? Matatangkad na sa height nila. Alam niyo saan talaga tayo natatalo? Sa speed. Natatalo tayo sa bilis. Di ba? Nakita niyo naman sa Angola, di ba? Pagka pinas break na, napag-iiwanan na yung Gilas, ang daming open. Pag tumakbo sila sa kabila, ipapasa sa kabila, wala na, open na. Doon tayo nadali. Tapos, shooter pa yung mga nakakalaban natin. Kaya, yun sa mga isang nakikitang dahilan ng mga sports analyst na yun din ang nakita natin. Na kailangan sumasabay tayo sa speed, sa bilis ng mga player. Kasi international yan eh. Kumbaga sa kanila, ligas na yung mabilis. Doon tayo na pag-iiwanan. Nakita natin yan kagabi nga. Dahil kada pass break, di ba? Pag gunwadya yung ang goal ng isang player, ipapasa kagad sa iba, may libre na. Hindi na nahahabol. O, sigado, free na yun. Pasok na yun. Kaya inulan tayo ng 3 points, di ba? Nitong ito yung nakapagpanalo din sa kanila. Itong si Gerson Goncalves, guys. Di ba? Lalong lumobo ang score na which is nahirapan ng ating Gilas na habulin. Pero, ganun pa man, guys. Meron pa tayong konting pag-asa sa Italia naman o Italy. Makakalaban nila yung bukas, supportahan pa natin. Dahil pagka natalo rin yung Italia at saka yung sa Angola, pag natalo yan, pareho sila ng score eh. 1-2 eh. Di ba? Alam ba, natalo ulit yung Italia sa atin, edi ang score nila 1-2 rin, parang ganun. So pare-parehas lang sila ngayon, doon silang maglalabanan. At pag nanalo tayo, guys, ang susunod na niyan, Olympic na. Qualified na tayo sa Olympic. May pag-asa pa tayo sa next year kasi yan, yung Paris Olympic 2024. So may pag-asa tayo kung manalo ang Philippines bukas sa Italia, maka-qualifier tayo sa Paris Olympic. Isa rin matinding basketball yun. Malaking ito mas maraming player dito kasi nga mas matindi, di ba? Ang USA, alam natin, pagka Olympic, dream team ang pinapadala yan. Pinapadala nila talaga yung mga mas magagaling pa. Ngayon nga, hindi masyadong dream team to eh, kasi nga, FIBA lang to. Para sa kanila, mas matindi yung Olympics. So, yun, abangan natin. Ganun pa man, supportahan natin na manalo bukas ang Gilas para sa Olympic naman. At kahit pa paano, hindi nakakaya, hindi tayo masiro. Di ba? So guys, hanggang dito na lang. Abangan yung susunod nating update. Bukas, supportahan natin ang Gilas Pilipinas. Alright? Thank you very much po.